Good day everyone, Ed for doing from EMD Wheels. And nandito na tayo sa Honda Pasig para i-release yung Honda City 1.5 RS na sedan with Honda Sensing. Tara guys, check muna natin. So guys, ito yung release natin. May nakalagay po kasi kahapon lang na do not touch, nakaserami kasi for release. So check muna natin. Okay naman lahat. Ayan o. So, dito sa front mags. Ano naman. Tapos nakasabi rust proofing. So pag nakasabi rust proofing na undercoat. So check muna natin. Ayan, naka-undercoat siya. Loob naka-plastic pa. Warranty nandito. Booklet. Check muna natin sa client kung gusto niyang patanggal. Sabi rust proofing, undercoat, naka-back sensor, 4i, tools, okay. Gas, lead, nakabukas pa pero malinis sa malinis. Okay naman so far. Tint. So yun guys, actually tapos na to. Nakapag-sign na yung kliyente natin. For release na lang, turn over natin. Tapos demo na agad natin. So, tawagin na natin yung client. Tara. Ito na ma'am, finally. Ayun. Ang hirap din kasi ng unit na to. Ano siya talaga, madalas parang halos lahat ng kliyente ko either mag-o-obsidian blue or magpa-platinum white pearl. So check muna po natin yung exterior niya. Kung may mga gas-gas. Nakasan na natin yung ilaw para kita agad natin. Saan po yung sabi ng may ba? Doon sa may kabilang side. Nakita mo na rin, sir? Dito, ito. Ito, sir, pwede pang mawala eh. Pero ito kasi kitang-kita eh. Ayan, ang dami niya, 'di ba? Sunod-sunod. Ayan po, isang buong side na 'yan, oh. So, just in case po na hindi po siya mawala, ano na lang po natin. Balik na lang po. Mabilis na naman yun, sir, pag pinabaklas. Pero yung init sana. Yung init, mag-heal siya sa init. Yan talaga yung pinaka natin. Yan, naka-savvy rust proofing po tayo. Sir, dito po natin ma-check kasi hindi na natin maaangat yung kotse. So, dito po, ayan. Yung parang glossy na black po na yan, parang basa. Yan, yan yung
savvy rust proofing natin. Tapos pag hindi po kasi naka-savvy rust proof, ganito yung itsura nyo, sir. Hanap tayo ng sa gasolina na lang sa lid. So yun, sir, yung sa ano, ma'am, plastic, tanggalin ba natin? Sige, kami na, sir, kami na po bahala. Check lang natin dito. Ayan. So lahat, tanggalin na natin lahat. Ayan. Dito kasi wala naman wala talaga Pagdating doon yan, mga ganito. Pero minsan naman, sir, pag umiinit na, nainitan na, nawawala yung bubbles. Pero just in case na hindi talaga siya matanggal, pwede naman po natin Kiefer, may mga konting bubbles lang. Ay, actually hindi konti madami. Nandun sa may kabilang side. So, hintayin lang po natin yung 3 days to 4 days. Pag hindi talaga siya nawala, aawahin na natin si Kiefer. Yun, savvy rust proof po. Tapos 4-eye sensor. Yan. Sir, ito po yung box niya. So, AVT yung gamit natin. Tool, sir. Space saver tires. Ngayon, sir, nakagayon Yung mga previous natin na model dati, naka-mags So, ngayon, sir, para at least ma-maximize din kasi yung space ng trunk para mas maging malaki. So yun, for the Honda City RS, naka-black po siya. Yun yung kinagandaan sa Platinum White Pearl, sir. Maangat. So nagkakaroon ng contrast sa mga black na gloss na ganyan. Tapos, yan, under spoiler. Yun po. 16 inches na mags. So check na lang din po natin. Pero 100% naman yan, sir. Wala namang tama. Then, ito, sir, pagka ganito yung itsura niya pagka hindi naka-rust proof, para siyang gray. Ang layo nga, pag hindi siya naka-rust proof. Ganyan lang po siya. Actually, sir, pinaka-exact niya, pag binuksan natin yung engine bay, makikita nyo talaga siya. Ang layo, rust proof ito, sir, diba? Ito, sir, wala pa siya. Kumbaga ito may top coat lang kasi siya. May tama siya ng top coat. Pero, ito, sir, ayan wala pa, diba? Opo, ang naman natin, ma'am, is at least 91 octane or higher. So, depende na lang po sa inyo kung gusto niyo pong mag-unleaded lang or yung mga premium. Kasi may mga iba na sa 100 na ganun 100, katulad for example dito sa Petron, may mga 100 sila, 95 octane or 97, basta not lower than 91. Pero wala naman pong binibenta na lower than 91. Unleaded muna tayo, saka na tayo mag-switch sa premium. Pwede po. Or since kunwari kung hindi pa nakakarga yung 10 liters, pwede niyo na po siyang i-upgrade doon. To premium na po. Dadagdagan niya lang po. Any Petro naman, sir, yun? Kahit, hindi, sir, dito po talaga. Yung free natin na 10 liters. Tapos Pwede ko i-upgrade yung premium? po, ma'am, talaga kami, extra lang po. Sige, muna tayo. Unleaded muna tayo. Actually, sa performance naman, wala naman kayong mafe-feel na sobrang yung difference sa performance. Maganda lang kasi sa internal talaga ng makina, yung combustion niya, yung mga usok, di ba, nabubuga kasi mas madali kasing i-burn yung mas mataas na octane compare sa mga, pero hindi naman po siya porket 91 octane na masama po sa engine, hindi naman po. Sige. Sir, dito check po natin. Yan kasi ito, kahit wala kita mo agad Ayan Pero ito, sir, kitang-kita mo yan. Ngayon, medyo madilim ngayon dito pero pag lumabas tayo, makikita nyo. Bubong, sir. Okay naman, Tsaka ito, sir, assurance namin, pag may mga tama kasi yung kotse, hindi po siya sinaceramic. Sinasabi po agad, kinakancel yung ceramic natin. So yan po, naka-IGL po tayo. Yan, tapos isa pa po ninyong dapat bilhin dito is yung matting. Since yung matting natin carpet pa lang po. That dinala nyo na, sir, para kinabit na natin. So ito, sir, tingnan na natin dito yung engine. Ayan, so ito si Vince, PDI po namin. So chine-check niya lahat ng mga sa system. Hindi lang po yung labas, pati yan sa loob. Tapos kino-computer pa yan, sir, bago i-turn over sa atin. Kaya kasi minsan may mga nagfo-fault na sa Honda Sensing, yun hindi na PPDI na maayos. Sa mga ibang naman yun, hindi naman yun dito. Yan, sir, dito
Ito sir yan, yung mga ganyan, yung mga iba-ibang kulay na yan. Ganyan yung pag hindi ka naka-rust proof dun sa ilalim. Yan dito. So ito sir, ang engine natin is 1.5 engine, 4-cylinder po, inline 4. Ma-ignition, dito natin makikita sir, ano, 4 yung sa coil natin. So spark plug natin 4. So yan sir, check na. Sige, yan para makita nyo na sir. Yan, once, one click start lang. Ang battery natin sir 1SM, wala siyang brand, pero may warranty tayo at least 1 year po. So just in case sir na wala pang 1 year, magloko na siya sir, kahit may ilaw yung gauge nyo, kahit may ilaw yung panlabas, may busina ka, pag hindi siya nag-start, battery agad din may kasalanan mo. So pwede nyo kaming tawagan. Actually sir, ang pinakamalapit sa inyo sa Valenzuela, Balintawak ang pinakamalapit sa inyo. So pwede naman yun sir mag-claim. Meron tayong warranty booklet, yun lang po ang dadalhin natin. Tapos dito sir, sa fuse natin, ECU natin. Tapos dito sir, check nyo lang, double check nyo lang lagi sa may brake fluid po natin. Yung sa intake natin sir, nandito po. Sa washer natin dito sir, kahit tubig lang yan. Dito sir, coolant, basta Honda coolant sir. Double check nyo lang sir ito. May, yung pinaka-puno niya, pinaka-full niya sir, gitna lang. Hindi sir sa punong-puno Yan sir. So sa mga first 1,000 sir, ang first PMS natin sir is first month or first 1,000. So pag gumala agad kayo, yung 1,000 malapit lang yun. Isang bagyo lang yun, balikan, halos 1,000 na tayo sir. Hihigop pa kasi yung ano natin yan sir, radiator natin. So pagdating na first 1,000 natin, baka yun lang naman yung gagastusin natin sir. Pag sinabi nila sir, kailangan natin top upan yung coolant natin, bibili lang tayo sir, nasa 200 plus lang naman yun. Tapos pag may natira, bibigay naman po sa atin. So sa dipstick naman sir, normal ngayon sir, pag chinek mo habang tumatakbo yung sasakyan, may talsik. Pero dati pagka mga old school na mekaniko, pag sinabi ng dipstick na may talsik, may problema yung makina. Ang difference kasi niyan sir, mapapansin nyo, may mga tumatalsik-talsik yan sir. Yan nga hindi pa, pero mamaya pag medyo may init-init na tumatalsik. Dati kasi sir, ang lalagyanan ng dipstick nasa block, nandito sa ilalim. So hindi siya talaga dapat normal na may tumalsik. So dito sir, normal lang naman na may tumatalsik na fluid dahil sa mga tappets po dito sa camshaft natin sir. So 121 horsepower sir yung Honda City. And then sa fuel consumption natin sir, kaya niyan sir mag 15 to up. So city driving, ganun siya katipid. May mga ibang kliyente medyo may konting walwal na pagdadrive, pero kaya pa rin sir mag 12 km per liter. So malaking bagay pa din yun. For na-try na namin sir, na-try na namin for long drive, maabot siya ng 19 to 22 km per liter. Dire-diretso lang siya. So ganun siya pagka ano, Valenzuela, matraffic ba niya sir? Di naman no? Matraffic. Yan kasi yung kulay na nasira sa Marilao. Okay. Yun lang. So yun. Tapos sir, ito yung ABS natin, kasi may ABS na rin to, equip ng ABS, vehicle stability assist, yung mga ibang safety features natin sir, like meron pa siyang ESS, emergency stop signal yun sir, pag nag sudden brake ka, magsisignal siya mag-isa. Hill start assist, meron na rin to sir. So ang next natin sir pag-uusapan, yung sa interior na. Dito sir, may question pa tayo. Sir, sa maintenance naman po, ang maintenance natin is every 10,000 or 6 months, whichever comes first. So ang una nating check up sir, bilang lang tayo simula ngayon hanggang 6 months, next natin sir na change oil. Yun yung first change oil natin sir. And then pagdating sa warranty naman natin sir, ito sir every 10,000 or 6 months, yun ang iisipin nyo sir. Pero yung una nyo sir is 1,000. I advise sir, since kahit malapit kayo sa Balintawak, since may mga baka may makita tayong mga bubbles, pwede nating i-solid dito na lang po. Tapos just in case sir na may mga kailangan tayong i-adjust, sabihan nyo lang po kami. Kasi sa first 1,000 kasi sir, first time ng kotse na i-travel talaga siya. So baka mamaya yung preno, may gusto kayong ipa-adjust, medyo may nararamdaman kayo na something na nakaka-bother sa inyo, pwede natin sir ipa-check. Yan. So sir, ano muna natin? Saraduhan muna natin. So yan, check natin sir lahat ng ilaw. So naka LED po, DRL, fog lights. Ito sir, check natin. Sa likod, naka ilaw din po. Sir, tatapakan ko po. Iilaw to dapat. Tapos yung dalawa.
Tapos yung reverse light sir, tapakan ko lang sir. Yan sir, okay? Yan yung tubig sir, normal yan, tama. So, ibig sabihin yan sir, very tight pa yung ano natin, yung engine natin. So, pag, lalo na pagka ano sir ha, dapat yan, nagtutubig lang siya tuwing, yes sir, kaka-start lang yan. First time yung i-start. Cold start, talagang ano sir, magkakaroon ng moisture. Kasi yung lamig ng panahon natin sir, tas yung syempre, na-absorb ng metal, magkakaroon ng moisture. So, binubugan niya yan sir. So, indication yan na sariwa pa yung engine natin. Hindi siya normal sir pag medyo matagal na, uminit na yung makina, umuusok ng puti. So baka nagko-consume na sir ng naghahalo na yung tubig tsaka langis natin sa makina. Pero ito sir, pagka uminit na siya, dapat mawala na. Sir, sa loob ka muna. Dito muna sa side na to sir. Check muna natin. Yan. Ma'am, pasok muna. So sa likod, ayan, meron tayong second row vent. Ayan, may vent na tayo dito and may charger na tayo dito, ma'am. Tapos yung isa pang feature natin sa upuan, meron tayong armrest dito sa gitna. Tapos patanggal na lang natin. Isa sa pinakamaganda sa Honda City RS tong black ceiling na very low maintenance po. Tapos isa pang maganda sa yun nga sa Honda City RS, sa safety, more on safety po, curtain airbags natin, lahat ng bintana po may airbags. Side airbags sir, meron din po. Tapos dual front po, passenger and driver side. Tapos yun, check po natin dito. Ayan, may mga vanity mirror. Sir, ilaw, check po natin. Yan. Yan, okay naman po. So pag gusto nyo, dito sa mga vanity po wala eh. Sa Civic kasi baka na-check sa loob, meron no. Sa mga Civic meron. Actually yun, pagka accessories na po, kung gusto pong bumili na may mga ilaw po. Yes. May battery kasi, ang hirap mag-iwan na may battery sa loob. Okay. Tapos yun, yun, naka-Twitter po tayo. May Twitters na po for, ano na rin po, speaker po. So mamaya na lang natin kasi makaka-copyright ako. So sir, lahat ng door handle po natin chrome. Tapos power fold na rin po. Yan, power fold po, hindi po siya naka-automatic. Which means, yung mga automatic po kasi, pag nilock nyo yung kotse, magpo-fold po siya. Ang downside po doon, minsan pag medyo masikip, yung pinarkyan nyo, tapos mag-auto siya, tapos nakasagad kayo sa mga gilid. May ninong kasi akong ganun, medyo maliit yung parking niya. Tapos si Montero niya tuwing bubuksan niya, magbubukas, nagagasgasan yung chrome side mirror. So yan, gumagana naman po siya. Yan, okay naman po. Sa ito sir, yung left and right sa adjustment, check po natin up and down. Okay naman, kabila. Pero i-adjust yun na lang sir mamaya sa prefer nyo sir na adjustment. Tapos dito sir, yung central lock po natin. Yan, gumagana naman po. Window lock sir, lock ko muna baka para hindi po mabubuksan. Pero kay sir, pag nag-drive kayo dito, mabubuksan po ito. Okay. Yun, tapos dito sir, sa gilid na to, makikita nyo yung vehicle stability assist para for traction control and hindi po kayo mag-oversteering or understeering while driving po. Sa baba naman sir, yan, kaliwa, yan, dito sir yung sa gas natin, gas din natin sir, tapos yung engine bay natin sir. Tapos dito sir sa side ko, nandito sir, bukasan sir ng trunk po. Tapos side po na to for adjustment ng height. Ayan, tapos adjustment sir ng sandalan po. Ayan. So maganda din po sa CTRS, naka RS pedal po. Ayan. So hindi nyo na kailangan yung mga parang mga metal sir para lagyan or dagdagan ng looks yung sir para maging sporty. So sa part na to sir, yan, na-adjust po natin yung light ng gauge natin sir. Huwag ko muna ito. Ayan. Pwede nyo didiman. So depende sir kung sa mata nyo kung gusto nyo maliwanag or hindi. Tapos dito naman sir, leather po. Leather and red stitch naman po. Ayan po, CCP, halos lahat po. Ayan, it's red lahat for sporty look po or sporty feel. Then dito sir, meron tayong, since may Honda Sensing tayo sir, may auto headlights tayo. So pansinin nyo sir, by default pag nasa garahe kayo tapos covered po, nakabukas lagi yung ilaw natin. So kung gusto niyo pong i-off, mapahaba pa yung yung life ng bulb natin sir, pwede mo naman i-off, babaliktad mo lang sir ito, off lang and mag-off na po. Kasi sir,
Ang headlight natin, board siya, hindi siya bulb. So pagka nagpundi siya, palit talaga yung pinaka LED ng ano natin, sir. So kasama na doon yung high beam tsaka low beam. Tapos ang napapalitan natin madaling bulb, sir, yung fog lights. So hindi ko lang alam yung code niya, pero pwede siyang palitan. Kaya yung mga ibang Honda City RS, sir, na ayaw ng puting ilaw, ginagawa nilang dilaw. So yun, sir, by default naka-auto lang tayo lagi. Fog lights nandito, sir. Signal lights, check natin. Yan. Yan, gumagana naman. Tapos sa steering naman natin, sir, may hands-free tayo na Bluetooth. Kukunik ka lang po sa infotainment natin yung Bluetooth. Tapos sa audio controls po natin, for safety, habang nagda-drive ka, pwede mo i-change yung channel, yung source, volume, sir. So dito, sir, makikita mo rin yung sa safety features natin. Yan, sir. Safety support. Sir, ito na i-scroll po up and down. Tapos pag okay po, click nyo lang po. Yan, tapos up and down yan. Yan, sir, pwede mong ma-off yung road departure mitigation. Yan yung mga lane assist po natin. Tapos ito, sir, yung collision mitigation braking system. Yan naman, sir, yung pagka medyo tutok kayo and high speed kayo, sir, may lalabas siya na brake. So magwa-warning muna siya. Then pag may object, sir, na nakahinto at hindi ka nagpreno sa distance na required niya, automatically, sir, siya magpapreno mag-isa. So hindi siya smooth, emergency po pag stop niya. Then pwede mo siyang i-off, on, pero sa akin, sir, I advise na wag mo na lang, sir, i-off kasi number 1, safety feature yan. Tsaka hindi ka naman maaabala, sir, habang nagda-drive. Ano rin po, new driver din po talaga. Okay. So ano ba to, sir? First car or first car talaga? Ano, sir, ang drive nyo na una? Avanza po. Avanza. Ang magiging adjustment mo lang dun, sir, is haba lang, tsaka yung taas. Kasi mas mababa to. Actually, yung haba, sir, hindi naman sila nalalayo, sir. Pero kasi mas may blind spot ang sedan. Kasi dahil sa trunk mo. Yun kasi, sir, ang Avanza, kung ano yung likod mo, yun na rin yung sa may rear mirror na, rear glass natin, eh. Pero to, sir, since meron tayong, yun nga, yun, may assist tayo na yan. Reverse camera, tsaka yung tumutunog, sir, Sensor. yung sensor natin. So yung sensor, sir, malalaman mo yung distance kung palapit ka, the more na pabilis sa pabilis, sir. Yan, atras ko lang, sir, Ayan, pa iba ng paiba. Actually, pinaka-safe niyan, ganyan. Yan. Actually, pwede mo pa siya, sir, kung gusto mo talagang immortal ka, top view mo yan, ayan, pwede mo pang isagad na ganyan. Okay na. Pero minsan kasi, sir, di ba, may mga parking na kailangan mo talaga sumagad. So at least yan, hindi mo na kailangan na pababain si Ma'am Jomari na, ma'am, tingnan mo nga yung likod. Tingnan mo nga, assist mo nga ako yan. Kasi meron na tayong top view, may wide view na tayo. Ito, sir, yung zoom, yung natin, normal view, and may yan, mas wide po. Yan. So dito tayo, sir, ito naman, sir, yung adaptive cruise control. Alam ko sa ngayon hindi mo pa siya masyadong gagamitin kasi yun nga, new live driver, medyo mag-a-adjust ka pa, sir. Pero at least siguro mga 1 month mo, sir, drive to. Tapos eventually lagi ka naman mag-expressway, madadaan ka naman doon, magagamit mo to, sir. Even sa EDSA pwede mo siyang gamitin. Basta mag-reach ka lang ng 40 km/h, sir, pindutin mo yan, bitawan mo yung gasolina, sir. Hindi mo na kailangan mag-gas tsaka mag-preno. Automatic siya mag-i-slow, automatic siya mag-accelerate, automatic din siya magbe-brake po. So basta, sir, minimum of 40 km/h, pindutin mo lang siya, tapos bitaw lang sa gasolina, magagamit mo na siya. Ito lang, sir. Tapos wala siyang limit kasi iba baka may limit. Actually, kahit pabilisin mo 220 muna, sir, sagad mo. Yeah, pero actually pag mga yung legal naman natin, sir, 180 yan lang, sir. Pag kunwari gusto mong dumiretso ka na doon, instead na dumaan ka pa ng 40, kasi kung gusto mo mag 100 para sa 40, from 40, dami mo pang pindot dito. Gawin mo, sir, pindutin mo to, yung switch ng adaptive cruise control. Umabot ka ng 100 km, sir, hintay ka lang, sir, mga 4 seconds, tapos bitawan mo. Pag bitaw mo, sir, 100 na yon. So pagka nag-slow down yun sa harapan mo, slow down din siya, tapos up to 100 lang, sir. 3 ways to cancel, sir. Cancel mo dito kasi baka mamaya, just in case may emergency, cancel mo dito, sir, magpreno ka or magasolina ka, takbo na siya, sir. Then dito naman, sir, itong linya na to, off na lang natin yan. Yung linya na yan, ito, ano man natin, yung linya na yan, sir, yan naman yung distance mo from sa front vehicle po.
So the more na kumukonti siya, the more na mas lumalapit. Yes sir. Ito man yung LKS naman niya sir, ito lane keeping assist din sir. Dyan sir mararamdaman mo pag lumalaban siya. For example, mag-change lane ka na without using the signal lights, lalaban sir konti, medyo may konti lang naman pero kaya mo naman siyang iliko. Pero for safety sir, di ba lagi signal light, check yung side mirror bago kayo lumipat. So pag nag-signal light ka sir, i-allow ka niyang mag-change ng lane. Then yun sir, pag-aralan mo na lang itong mabuti sir. Pero ang laking bagay niya sir, lalo for long ride po. Saan po ba province sir? Bicol po at saka Mindoro. Mas malayo pa, di ba? Magsa-south ka pa from north papunta ng south. Yun sir, malaking bagay, magagamit mo siya. For straight, maganda siyang gamitin for straight kasi pag mga curve, syempre minsan yung Honda Sensing kasi nasa lane lang siya maano sir. Sir, sa Honda Sensing pala natin sir, ang mga pwedeng mag-deactivate siya once, for example, mausok, maulan, parang tayo sir, di ba? Normally yung iba nga nagda-drive sa NLEX, XLEX, pagka sabihin na natin yung sobrang lakas ng ulan, nag-hazard, di ba? Pero hindi naman siya dapat nag-hazard kasi hindi mo alam kung, kasi ang pinaka-safe pagka umuulan ng malakas, buksan mo yung headlight mo sir, para magbukas din yung taillight mo, makikita ka naman na nun kasi LED naman. So ganun sir, pag mausok kasi, lalo na pag umuwi ka ng probinsya, may mga nagsisiga minsan ng mga talahib or ano ganyan. So nagde-deactivate. And ngayon sir, ma-experience mo while ngayon summer na, pagka nag-exceed sa temperature, katulad ng mga cellphone, laptop sir, di ba, nag-off shut up na, nag-shutdown ng automatic pagka sobrang init. Ito sir, ganun din. So mag-off siya pagka sobrang init. So ang dami, pero hindi naman siya normal siya for safety din, para hindi siya basta-bastang mag-short sir. Tapos dito naman sir, paddle shifter, pwede ka mag-manual transmission. To use paddle shifter sir, i-switch mo lang from drive, S mo lang sir, S mode sir, from drive mode kasi sir is more on fuel efficient. So pang mga traffic pwede na yan sir. Sport mode sir, kung gusto mong mas aggressive yung performance ng engine. So ang kinagandahan pa ng sport mode sir, hindi lang siya pang paddle shifter, sa mga downhill, uphill, magagamit mo siya. Lalo na sa downhill sir, para hindi ka babad sa preno mo. Kasi sir, pagka nag-drive ka, para siya nag-neutral pababa. So wala siyang engine brake. So S sir, may engine brake. To use paddle shifter sir, S mo muna, plus or minus ka, may lalabas sir M1, so up to 7 position to sir, or parang 7 speed. Park. Eco mode naman sir, yan, econ button natin sir, 1 km per liter po ang difference niya. So ang kinokontrol sir, drive by wire, yung engine, pati yung aircon natin sir. For example yan, naka-on siya sir, di ba? Pag in-off natin yan sir, mapapansin mo parang lalakas yung aircon. Kasi kinokontrol niya rin even yung compressor, yung buga ng aircon natin sir. So sa dito naman sir, meron tayong Apple CarPlay and Auto Android. Ano kayo sir, naka-Apple po, gusto niyo i-connect na, or Android, pwede sir. Bluetooth, hanapin lang po natin si Honda. Add phone lang natin, Honda sir. Start natin, Apple Android, ay Android Auto. Tapos i-accept nyo lang din sir. Start. Yan, starting na sir. Ayan. So exit. Sir, hindi lahat ng application, kasi ito phone mirroring siya so hindi lahat ng application mo is lalabas dito. So more on for safety sir, yung mga dapat nating app na pwede mong gamitin while driving sir. So ayan, Spotify, Viber sir, habang tumatawag up. Ayan. Tapos even ito sa home, ayan, home, Android, yan naman lang sir pag gusto mong Tapos so nandito na yung sa Google Map ka sir, no? Google Map ba to or Waze? So yan sir, pwede ka nang basta may data ka lang sir, yan na. So hindi mo na kailangan yung may phone holder pa, di ba? Medyo parang hindi maganda tingnan. Yan sir, pati yung signal mo nandyan. So may hina yung signal dito, hindi natin matatry yung Spotify sa paglabas natin sir mamaya. Sir, tas yan, may mga voice command natin. Ay, naka naman pala, naka premium naman pala.
Ayan o. Try natin sir. Tapos, actually sir, mapapaganda mo ba yan? Hanapin natin. Audio. Ayan sir o. Try pa natin. Para may kalansing pa siya. Ayan. Diba? Mas maganda. Or bass. So, bahala ka kung gusto mong bass or tapos, ito naman sir, yung speed, active volume, yan naman sir, magkakaroon siya ng +3 pag medyo mabilis ka na. Kasi maririnig mo na sir yung road noise, maririnig mo na yung engine noise. So ngayon kung gusto mo habang tumatakbo ka na mabilis, sumasabay yung, so yan, lalakas pa siya ng 5 sa volume natin sir. Dito naman sir, positioning front and rear yan. So, pero yun okay naman. Pero ito sir, bahala ka na sir ha, balik ko lang. So basta sir, sa menu ka lang, menu, settings, audio, tapos yan sir. Pero dagdagan na natin para medyo ma-enjoy mo na mamaya. Yan sir. Tapos auto Android balik yan. Yan po. Okay. Laglag. So ngayon sir, sa pag-start naman, di na napakita no. Sa pag-start, ayan sir, meron tayong pag-check ng seats natin sir. Seat reminder sir, para wala naman siyang sensor na sasabihin dito na may naiwan ka sa likod, pero nire-remind niya kayo na baka may naiwan kayo sa labas, sa likod, para i-check niyo po bago kayo lumabas sir. Tapos ngayon sir, sa pag-start sir, preno, isang push lang sir, huwag mo nang ibabad, isang push lang. So bahala na siya. So sa ngayon sir, low fuel na tayo, kakarga na lang natin mamaya yung ano natin. Ayan. So 9 kilometers sir, sobrang sariwa. As in kakadating lang ng unit natin. Nakita nga namin last time, sabi ko kay Sir Keeper kung ilang kilometers. Sabi niya 8 kilometers daw. Sabi ko, napakaswag. 8, bumaba pa yan dito, ikot-ikot pa. Kasi dito sir, yung 8 na yon wala pang point, diba? So baka pa-9 na rin siya. So dito lang naman yan. Pag pumasok na kasi yan dito sir, di na to lalabas. As in, ano lang yan, iikot na yan sa taas. Pag may bababa, tas sobrang siksikan sa baba, iikot lang yan dito sir. Tapos sir, dito ang maganda pa sa Honda City, yan sir, pag nagbukas ka ng pinto, di mo na kailangan maghanap kung sino nagbukas ng pinto. So lalabas na dyan kung saan yung naka-open. Ayan sir, tas dyan, check natin dito sir. Sir, dito, check natin, baka may pera. Ayan, wala pala, sayang. Baka may pera no? Nalibre pa tayo, may pa surprise si Honda Cars Philippines. Diyan po sa likod wala naman po tayong dapat pag-usapan, kundi ito, ang controls ng aircon po, ito lang, up and down lang. Yan, gusto mong i-off or i-on. Tapos yung charger nandito po. So hindi mo na kailangan makipag-agawan dito ma'am sa harap pag nasa, ano ka dyan, passenger princess ka dyan. Tapos dito sir, pag nagpa-dashcam ka, make sure na dito ka lang magpapakabit. Wag po kayo magpapa-fuse type. Oo, kasi yung fuse type kasi sir, tinatap nila sa fuse dito para malinis kasi yung wiring. Yun nga lang, pwede kasi ma-void ang warranty mo. Para hindi ma-void ang warranty mo sir, dito, tatago naman nila yan, ikot dito hanggang sa... Ano rin siya yung ganitong dashcam siya? Sa EST? Sir, ano, EST F24 yung... nabili mo na sir? Hindi pa po. Bukas po dadalhin. Sir, maganda ano, double check nyo sir yung mga 4K, ganyan. Ayun, 4K. Dapat 4K siya. 4K. Kasi pag ang mga 1080p ba tawag nila doon, pag medyo madilim, hindi mo talaga kita. Meron na siya sir, may auto brightness na po. Kasi talagang 4K resolution, tapos may lane mitigation. Tapos ano sir, i-check mo lang sir, kasi minsan pwede kang ma-distract ng liwanag dito. Kasi meron mga dashcam na nandito lang na maliit. Kasi actually di mo naman siya totally kailangan na nandito. Pero nasa sa inyo naman sir, prefer mo naman yan. Yun nga lang, pag nandito kasi mas mahaba yung wire na palabas. Pag dito kasi malinis kasi talaga siya, diretso hanggang dito na yan eh. Tapos basta ano, actually pwede naman siya i-on and off para maging function niya is parang same rear mirror lang. Pero mahirap kasi pag biglang umilaw at gabi, yung medyo flash, nagpa-flash sa likod. Medyo may ganun sir. Basta sa akin sir, ang ina-advise ko dyan, at least, ang dami na kasi 4K, mag 4K na po. Kasi para na siyang yung mga GoPro, 5K, 4K na kasi ito eh. Kaya yung mga ibang nakakita talaga kahit gabi. Kasi, tsaka yung likod, di ko lang alam yung likod eh, may mga specs. Tsaka maganda yung likod, sana sir dito sa loob.
Huwag sa labas. Yun problema po, palang sa labas pa yung Check nyo sir kasi baka minsan may mga pandikit naman dun lang sa loob para hindi ka na magbubutas sa... Normally kasi sir sa labas magbubutas eh. Yung isang ano nila QCQCY, kaso sabi ko nga, QCQCY is 1080 lahat. Kaya nagustuhan ko May 4K din nun sir. si 4K. Yung Si QCY meron 4K din kasi may last time ako na-release, bumili sila. Parang nasa around 3K lang yata yun or 2K. 6 plus yan Hindi ka naman na sir, ayan mo na lang sila. Sa Shopee madami. Sige sir. Pwede ka mag-check dun sir kasi basta baka si Ma'am Jo naman magaling naman mag-Shopee or mag-Lazada. Doon na lang ma'am, tapos maghanap na lang kayo ng or daling nyo dito sa first 1,000. Tapos bigyan nyo lang ng merienda yung magkakabit. Malinis din naman yun. Basta sa akin advice ko yun sir, yung camera nasa loob lang. Kasi pagka nasa labas, binubutasan nila yung trunk mo plus syempre pag nabilad sa araw pumapangit yung mismong camera, di ba? Pati yung lens niya papangit na din. Dito kasi sir normally nandiyan lang sa likod nakakabit. Sa mga Shopee sir mura lang 4K, 3K lang yun. Ganun lang. So yun sir, may ano pa ba tayo? Sir medyo wala ng gasolina, patayin ko lang ha. So yung sa remote key niya pala pag yung nag-start yun, pagano natin sir, lalabas tayo. Teka lang sir, check natin. Yan o, 0 kilometer na o. Wala na, ano natin, patay na natin. Baka hindi na tayo makalabas, magtulak tayo. Ang lamig. So every time na lalabas kayo, normal na magbukas na yung ilaw niya. Tawag kasi nila dyan is follow me home, just in case sa hallway ng parking nyo is walang ilaw. So binibigyan niya kayo ng ilang minuto para pumunta dun sa switch ng ilaw nyo. Para hindi ka na, ayan, tapos after isang minuto mag-off siya. So automatically, ano sir. So yun, sa remote engine start naman sir, ganito. Lock nyo lang po. Number 1, make sure na walang susi sa loob. Sarado yung trunk, sarado yung lahat sir, nakasarado. Kasi pag nakabukas even yung engine bay natin sir, ang hood natin, hindi siya mag-remote engine start. So first step is lock natin, then yan, yung 5 seconds sir, yan, ano siya. Hold nyo lang to, hold button, just to. Tapos dito sir, safe naman siyang kahit iwanan nyo yung kotse. Kasi for example, may nakapansin na carnapper na ay nakistart, pwede ko itong i-drive. Pagbukas yun ng pinto, number 1, mag-force alarm entry siya. Tutunog siya, may alarm siya. Yung busina niya tutunog. Then pangatlo, pagpasok niya, pag pindot niya ng shift knob, off na siya. So for example, ito sir, isa pa, smart entry siya, so hindi mo na kailangan pindutin pa. So bahala ka na, nasa sayo na yan kung anong preference mo. Gusto mong habang naglalakad ka, pindutin mo to or hindi. Pero ang smart entry sir, ganito lang yan. Basta na sa'yo yung susi. Yung kotse sir, ang ano niya, distance niya 1.5 meters to 3 feet. Madedetect niya to. Hawak ka lang dito sir. Yan, pag tunog nun sir, naka-unlock na siya. So yun. So pag ilalak mo sir, nasa iyo lang yung susi, wala kang pipindutin, ito lang sir. Pindot dito. Dito mo i-check sir kung nakalock na. So yan, nakalock na yan. So unlock, ngayon lang sir. Yan. Tapos ngayon naman sir, yung sinasabi kong for safety, pag pinindot mo yung shift knob, kasi naka-off pa lahat sir eh. Hindi pa siya talaga functioning na parang ready for driving eh. Off mo lang dito sir. Ayan. So ngayon kunwari, aalis na talaga kayo. Start mo lang ulit. Brake lang. Tapos kung ano yung normal ano po. So ganun lang sir. Diba? Nagpapatay pag nag-engine sir, start. meron pa siyang ano, hindi ko pa nasasabi pala. Meron pa siyang tinatawag na lead departure. Sa lead departure naman po, for example, makulit kang driver, talaga nagsa-cellphone ka lagi. Tapos nasa normally, guilty din naman ako doon minsan yung ginagawa ko pag may kliyente akong kausap. Intersection, biglang nag-move yun na sa harapan mo, tapos ikaw di ka pa nag-move. Kasi diba tendency minsan ganun, nasa likod mo nagagalit, bubusina, go na. Mag-a-alarm po siya. May notification siya na nag-move yung vehicle mo sa front. So isang ano po siya ni Honda Sensing. Isa pa pong feature ni Honda Sensing, meron siyang auto high beam and low beam. For example, nasa expressway po tayo, tapos
normally nag-high beam, kahit ako sir nag-high beam pag sobrang dilim. Pag may nakasalubong ngayon sa sakyan sir, na-sense yung Honda Sensing, maglo-low beam siyang automatic. Tapos pag nalagpasan nyo sir, mag-high beam na siya ulit. So hindi mo na kailangan sir yung switch, ito turn on off mo sir. So dito naman sir, pag once na nalobat naman yung susi, ayan, ito yung susi sir, pwede mo siyang susian dito manual. Sir, double check ko lang sir kung para sa kanya talaga to. So wait lang po. Para sa kanya talaga. Kasi minsan ito sir, pare-pareho lang to eh. Minsan hindi ano eh. May isa lang naman ako nabalitaan na gano'n. Hindi siya para dito. Pero nai-start to. Yung remote tama, pero yung mismong susi sa loob hindi. So yun sir, pwede mo siyang i-lock ng ganito lang. Pwedeng yan. Tapos dito naman sir, for example, nakampante ka na, nasa bag mo lagi yung susi. Eh minsan ako sir, guilty din ako doon. Minsan nalalapag ko dito yung bag na may susi ako. Kaya rin nilagay mo dyan, magbubukas lang siya. So iwas na mag-lock siya dito. Kasi madaming mga dating kotse sir na nagla-lock, nagiging problema yan. So kumukontak pa ng mga kismit, nagbabayad pa ng mga 3,000 para lang makuha yung susi sa loob. So sir, congrats ma'am, congrats po. So sa ngayon Thursday, so hopefully maiwasan niyo yung Friday. Pero mahaba naman eh, hindi naman madami yung iniiwasan niyo eh. Pero hopefully yun nga, maging either Monday. Pero maganda talaga Wednesday, Thursday. Kasi pag mga long weekend, Friday and Monday sayang pag coding ka doon, di ka makaka-uwi basta-basta. So yun po, sir, question po, ano po baka, pero just in case po, add nyo po ako sa Facebook, tapos just in case na may mga concern kayo, sabihan nyo lang po ako. Even sa pag-maintenance, sabihan nyo po ako, pwede po natin i-schedule. Kasi sobrang fresh po. Ito kasi, mapapansin nyo po yan, the more na naulanan siya, mag-fade po yan. So yun, congrats, buti na lang dito kayo kumuha.